Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon ay panibagong Wednesday na naman po. Tayo po ay manalangin. This is my Bible. I am what it says I am. I have what it says I can do. Today, I'll be taught the Word of God. I boldly confess my mind is alert. My heart is receptive. I'll never be the same. In Jesus' name, amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. Amen. Good evening, everyone. So, ang speaker po natin ay si Sister Jess. So, go ahead po, Sister Jess. Thank you po. Good evening, mga brothers and sisters in Christ. Topic po natin ngayon ay our common traits with Judas. Okay, yung pagkakahalintulad daw natin meron kay Judas. Judas, parang mas maganda pag English Judas. Pag Tagalog, Judas, parang ang pangit ng dating. Anyway, okay. Judas Iscariot, disciple, treasurer, thief, betrayer, son of perdition, committed suicide. Siya po si Judas Iscariot. Isa siya sa, alam natin na isa sa 12 apostoles ni Kristo. Pag may narinig po tayong tinawag na Judas, ang papasok agad sa isip natin, di po ba? Traidor. Yun po ang unang pumapasok sa isip natin. Yung palang Judas Iscariot, yung Iscariot, akala ko po apelido niya yung dati, surname niya. Yung pala, parang yung some scholars have linked his surname kay Kiriath, a town located south of Jerusalem in Judea. Okay, pag-usapan muna natin. Ano po ba ang karaniwang katangian natin na nahalintulad na pala kay Judas, ngunit hindi natin ito napapansin? Number 1, private sinner, pribadong makasalanan, kasalanang nakatago sa mata ng ibang tao. Example po niyang isa yung panonood po ng
mga porn, ng mga bold, di po ba? Sa cellphone mo, sa laptop mo, walang nakakakita na tao, walang nakakaalam na tao, pero nakikita ng Diyos at nakikita ni Taning. Okay? Drinking. Yung iba, pag may problema, hindi alam ng iba na umiinom, nag-iisa, sa sulok ng bahay nila, ganun. Drug addiction. Yan, rampant po yan. Napakarami pong sa bagay, pornography and drinking tsaka drugs talagang isa ho yan sa malaking problema natin, di po ba? Okay. Sabi po ni St. John Chrysostom, the greatest sin is to be a stranger to yourself. Kapag ang isang tao ay hindi tapat sa kanyang sarili, especially in private, ito ay maaaring ituring na isang uri ng panloloko o panlilang sa sarili. Dapat daw ang ginagawa natin in private ay tumutugma o naaayon sa ating values o paniniwala. Imagine si Judas Iscariot, di ba? Yung pribilehiyo niya na maging part ng inner circle ni Jesus Christ. Para bang siguro sa present time, halimbawa si Bishop Lito kasama siya ni Jesus Christ, parang ang isipin natin, sure ticket ng si Bishop Lito sa kingdom ni Lord, sigurado na siya. Pero si Judas, sinayang niya po ito dahil sa kanyang mga kasalanan. Si Judas, halos 3 taon niyang nakasama si Jesus Christ. Nag-aral siya first hand. Nagturo sa kanya, greatest teacher this world has ever seen. Na-witness niya first hand yung custom, yung manner, yung milagro, yung mga milagro ni Kristo na ginawa. Na-witness niya yun, kasama siya. Pero it did not change him. Yung mga taong nakakakita kay Judas, siguro ang tingin nila kay Judas parang public saint. Siguro parang ngayon kung meron tayong, limbawa si Bob Sanchez, minsan iniisip ko, alam ko tao to, nagkakasala, pero parang iniisip ko siguro si Bob Sanchez, sigurado na to sa langit eh. Parang ganun, di ba? Yun ang tingin, personal kong tingin, ganun. Pero si Judas, he was a private sinner. Yung bibig na ginamit niya para purihan ang Panginoon, yun din ang ginamit niyang bibig nung binenta niya ang Diyos, nung pinagkanulo niya si Kristo. Yung mata niya na nag-appreciate, nakakita ng mga milagro na ginawa ng Panginoon. Yun din ang matang ginamit niya kung paano niya lalamangan ang mga kapwa niya. Yung mga kamay niya na nag-distribute, remember yung feeding ng 5,000? The same hands he used to steal money. Yun ang ginamit niyang kamay din. Sabi sa John chapter 12 verses 4-6, but one of his disciples, Judas Iscariot, Simon's son, who would betray him, said, why was this fragrant oil not sold for 300 denarii and given to the poor? This he said, not that he cared for the poor, but because he was a thief and had the money bags and he used to take what was put in it. Hindi siya totoong nanghihinayang dun sa mamahaling pabango na yun. Nanghihinayang siya siguro na dagdag umit niya yun. Tsaka yun nga, ang puso niya wala dun sa mahihirap eh. Dahil kung nandun sa mahihirap ang puso niya, alam niya yung perang nalilikom, pinantutulong, pero ninanakaw niya. So, Corrupt. Sorry. Corrupt si Judas. Yeah, corrupt. Yeah. So, instead na ma-overcome niya yung sins niya at ask for Christ, ask Christ for help. Hindi bumigay siya. Hindi siya nagsisi doon sa mga ginagawa niya, patuloy niyang ginagawa hanggang na-consume na siya na naging sanhi ng kamatayan niya. Okay. Tanong,
Do we have private sins in our lives na ayaw nating labanan, ayaw nating tigilan kasi it gives us pleasure? Darating yung panahon pagka masyado na tayong addicted sa kasalanan na to, magiging alipin na tayo nito. At wag na nating antayin dumating yung sa buhay natin kasi magiging katulad tayo ni Judas. Ngayon pa lang magsisi na tayo at humingi tayo talaga ng tulong sa Panginoon, sa grasya niya, sa tulong ng Espiritu Santo. Number 2, love for money. Obvious, di ba? Lahat, alam natin yan na kaya ginawa ni Judas yan dahil sa pera. Sobrang kaganidan niya para nakawan niya ang pondo ng grupo. Money by itself is neutral. It is neither good nor evil. Sabi nga, the love for money is the root of all evil. Sabi sa 1 Timothy chapter 6 verse 10. Ito yung naging downfall ni Judas eh. 'Di ba? Walang duda na masasabi natin para makukonclude natin sa nangyari. Walang duda na mas mahal ni Judas yung pera kaysa kay Kristo. Pagkatapos ng lahat na experience niya, pagkatapos ng lahat na natuklas, nakita niya, na witness niya, nagawa pa rin niya to dahil sa pera. Ibig sabihin, mas mahal niya ang pera kaysa kay Jesucristo. Diba? Binenta niya si Jesus Christ for 30 pieces of silver. Yun ang price tag niya for his loyalty to his master. Ngayon, marami tayong nakikitang ganito eh. Best example, yung mga politikong ganid. Although may mangilan-ngilan pa rin na serbisyo publiko talaga ang nasa puso. Pero Diyos ko, mabibilang. Dapat ang mga tawag sa taong ganid, yung mga nanggugulang dahil sa pagmamahal sa pera. Tulad ng tawag kay Judas. He was called a son of perdition, anak ng kapahamakan. Dapat iset natin yung mga priorities natin bilang Kristiyano. There are many things that money can't buy, and it surely can't buy salvation. Di po ba? Huwag nating kalimutan na dadaan lang tayo sa buhay na to. Hindi ito yung final destination natin. May final destination tayo, yung eternal life. Kaya nga tayo nandito every Wednesday. Ang San Martin every Saturday. Bakit natin ginagawa to? Kasi yung goal natin, yung eternal life with God, yun yung goal natin. Kaya, kumbaga, para bang masarap ang pera, sa totoo lang, napaka-ipokrita naman pag sinabing ayaw ng pera. Pero kung ito naman na magdudulot ng kapahamakan sa atin dahil sa ginagawa nating pera, nagpapaalipin tayo sa mali, mag-isip-isip na po tayo. Di po ba? Nakakatakot. Number 3, traitor and hypocrite. Hipokrito and traitor. Napakalinaw po na napakalaki ng papel ng pera, kaya nagawa niyang ipagkanulo si Kristo. Siya yung treasurer, but he was also a thief and a greedy man. Mahina ang karakter niya eh. Nagnanakaw siya ng pera na para sana sa mga mahihirap. Kaya yung corruption, murder po yan. Sa pagnanakaw mo sa kaban ng bayan, maraming nagugutom at namamatay sa gutom at sakit. Huwag po natin kalimutan ang impluwensya ni Satanas sa ganitong uri ng gawain. Kapartner po si Tanin. Kapartner po si Tanin. Si Judas, siya fully equipped. Hindi siya ordinaryo din na apostoles lang, ganun. Kasi natatandaan niyo yung may power siya to cast out evil spirits. To heal the sick. Meron siyang power na ganun. In Luke chapter 9 verses 1 to 2, Jesus sends out the 12. When Jesus had called the 12 together, he gave them power and authority to drive out all demons and to cure diseases. And he sent them out to proclaim the kingdom of God and to heal the sick. See? Meron siyang power. Pero binaliwala niya yung grasyang yun, yung biyaya na yun, yung gift ni Lord sa kanya na yun. Dahil sa pera.
Kaya yung kung ano meron si Judas, yung labing isang apostoles, meron din si Judas noon eh. Kaya nung sinabi ni Jesus na, isa sa inyo ay pagkakanulo ako, nagkatinginan sila eh. Kasi parang hindi nila maisip kung sino sa kanila ang gagawa noon. Sa Garden ng Gethsemane, si Judas, in-identify niya si Kristo sa pamamagitan ng isang halik sa pisngi. Sign of betrayal. This is where the phrase a Judas kiss originates. Dito po nag-originate yung halik ni Judas. By choosing to be betrayed by a close friend and even by a kiss, Jesus shows us the most despicable act, kasuklam sa history ng daigdig, yung ginawa niyang pag-murder sa anak ng Diyos. Merong isang movie na naaalala ko, yung Judah Ben-Hur. Familiar po kayo doon? Napanood niyo po yon? Yung childhood friend ni Ben-Hur na si Misala, tinraidor siya. Meron kasing gusto si Misala na hindi sinunod ni Judah Ben-Hur dahil hindi niya kayang ibenta ang mga tao niya. Kaya ipinahamak siya. Napakaganda po nung pelikula. Sana mapanood niyo to, Judah Ben-Hur. Lalo na yung mga panahon nung teenager ako, pinapanood namin to sa sine ni tatay tsaka ni nanay sa Odeon Theater sa Avenida. Nako, hindi na alam ng mga bagets to. Naalala ko yung ending. Pagdating to sa ending, biglang bubuksan yung ilaw sa sinihan. Makikita mo yung mga tao nagpapahid ng luha. Kasi nakakayak talaga yung ending niya tungkol kay Jesus Christ eh. May mga small things tayo sa buhay na ginagawa. Buhay natin na ginagawa natin na we can be as guilty as Judas on a different level. Okay? Think about it. Every time na nagkakasala tayo, we are betraying Christ's love toward us. We are betraying even God the Father. Bakit? Parang hindi natin binigyang halaga yung binigay niya, yung only begotten son niya para isalba tayo. Parang walang halaga yun. Kaya hindi lang si Jesus ang nasasaktan, pati si God the Father nasasaktan dahil binigay niya yung anak niya sa atin for our salvation. Kaya gawin po natin yung magagawa natin sa tulong pa rin ng Espiritu Santo na ma-overcome natin yung mga kasalanan natin para hindi tayo maging traitor katulad ni Judas. Number 4, worldly sorrow. Okay. Pagkatapos i-betray ni Judas si Jesus Christ at na-realize na yung bigat, yung magnitude ng ginawa niya, si Judas nagsisi siya at nagbalik siya dun sa high priest at sa mga elders, sinosoli niya yung blood money. Ang sabi nila, ang simbolo daw ni Judas sa mga Hudyo lust for money. Okay. There are two kinds of sorrow. Number 1 is worldly sorrow, brings death. You can be full of regret and never change. You can be sorry without repenting. Number 2, godly sorrow brings repentance that leads to salvation and leaves no regret. So, ano ang pagkakaiba ng worldly sorrow tsaka sa godly sorrow? We can see the difference sa sorrow felt by Judas from the sorrow felt by Peter. Both disciples, they betrayed Christ, right? One by selling Christ out and the other denying him multiple times. 3 times niyang dininay si Christ. Si Peter, eto na po. Si Peter, nagkasala, he sinned, repented, and changed. Si Judas, nagkasala, felt remorseful, and hanged himself. Si Peter, he felt the godly sorrow while Judas experienced worldly sorrow. In-identify ni Paul this kind of sorrow as the sorrow of the world, which produces death. Remember, may free will po tayo. Sabi nga sa teaching, lumapit tayo sa Diyos, humingi ng tawad na may sinseridad at tayo patatawarin. Peter was filled with shame and sorrow, which led to his repentance and eventual
restoration. Sorry, I was distracted. As a disciple of Jesus. On the other hand, Judas was overcome with despair and remorse. Yung intense feeling ng pagsisisi niya, it led him to self-destruction. Kaya he terminated his own life. Siguro kung humingi siya ng tawad, patatawarin siya. No? Kasi no one is beyond salvation except Satan. Ang kasalanan, inilalayo tayo sa Panginoon. We need to realize na instead of running away from God, we need to run toward Him. Si Taning daw, inaalis niya ang hiya natin pag gumagawa tayo ng kasalanan. Pero pag gusto na nating mangumpisal, nagsisisi na tayo, binabalik ni Taning yung hiya, parang gagawin ko tong kasalanan ko, wala yung hiya. Pero pag nagsisi ka na, gusto mo mangumpisal, nahihiya ka, parang nahihiya kang humarap sa pare, lalo na kung kakilala mo, para aminin yung kasalanan mo. Diba? We need to seek God's forgiveness and repent of our sins. Pag nagsisi tayo at nakita ng Diyos ang resulta ng mga pagbabago natin, then God is always gracious enough to forgive us. Patatawarin tayo. Isa yan sa na-realize ko sa mga teaching ni Bishop Joe, kung gaano kabait ang Diyos sa kabila ng pananakit natin sa Kanya, sa tuwing nagkakasala tayo. Magsisilan tayo ng taos-puso, patatawarin tayo. Minsan sa kabila ng pagiging makasalanan natin, ang biyaya niya nandyan pa rin. Ganun kabuti ang Panginoon. Number 5, selfishness. I, me, mine, and myself. Si Judas, mali yung motibo niya at yung puso niya nung tinawag siya ni Kristo. Tinawag siya pinili siya Yung may calling siya kaya siya nandun Pero yung ulterior motive niya sa pag-join sa grupo ni Kristo, maaring, ano yun, naisip ko lang, nung sumali siya, nung pinili siya, siguro maganda rin yung motibo niya, maganda yung intention niya, or may greed talaga sa heart niya na naging foothold ni Satan. Kaya sumali siya dahil nakita niya yung iniisip niya, nagkaroon ng kingdom, meron siyang mataas na posisyon dahil hindi pa nga nangyayari, treasurer na siya. Ibig sabihin, na-prove niya yung worthiness niya sa grupo para maging treasurer siya, magkaroon siya ng isang posisyon. Okay. Noong panahon na yon na pinagkanulo ni Judas si Jesus Christ, mainit na si Jesus Christ noon sa mga Romans Kaya nga sabi niya, makikilala niyo siya sa pamamagitan ng halik dahil maraming beses na hindi naman nakipagtalo si Kristo sa kanila, umiiwas dahil hindi pa panahon, sabi nga niya. Kaya ang ginawa ni Judas, alam niyang sooner than later, uhulihin na si Jesus, kaya he tried to save his own skin by turning over his master to the authority. In the process, ginawa niyang opportunity to para i-save ang sarili niya at pagkapirahan si Jesus Christ. Diba? Napakabait ni Judas. Hindi natin talaga masasabi kung kailan siya naging greedy, tsaka naging selfish. Pwedeng naging impostor siya all along, or something happened along the way. Hindi natin alam Parang yung mga pastor, tsaka yung mga pare na involved sa sex scandal. Yung mga pastor, mga preacher, mga pare, dalawa lang naman daw kadalasan ng kaso niyan pera tsaka sex scandal. Parang nanaig yung pagiging selfish nila, yung pleasure ng laman, yung gusto nila, hindi yung kung ano yung tama. Pero syempre, nung nagpari sila, di ba, o nung naging pastor sila, nung nagkaroon sila ng calling, ang puso nila punong-puno ng pag-ibig sa Panginoon. Kaya nga, pinag-aralan nila ang salita ng Diyos, pinili nila ang bukasyon ng pagpapari, ang pagpapastor, dahil gusto nilang gamitin sila ng Panginoon, maging spokesperson ni Lord.
Dahil ganun nila kamahal si Lord para bang naging isang goal nila na, Lord, gamitin mo ako para mas maikalat ko ang salita mo, maikalat ko ang pagmamahal mo. 'Di ba? Ganun yung motivation nila Ganun yung goal nila, ganun yung nasa puso nila. Pero one thing is clear, yung selfishness ni Judas, it brought him to destruction. Na ganun din na nangyari sa ibang kaparian, sa ibang mga pastor na nasira dahil sa pera. Nabanggit po ito sa gospel ni John, sa gospel ni Luke, na yung Satan's influence rather than mere greed as a reason for Judas' betrayal. Kailangan ma-realize natin that God is calling us to live His way of giving rather than Satan's way of getting. Yung human nature natin sumisigaw na gusto ko po nito, ito gusto kong gawin. Pero kailangan ma-overcome natin yung damdamin na yan at ma-develop yung godly love, yung genuine, pure concern sa fellow man natin. Iba yung ibang mga politiko, sobra-sobra na, nagnanakaw pa, Sus Mariosep, bilyon-bilyon, walang kabusugan. Hindi naman nila madadala sa impyerno, sa langit, di ba? Aanin nila yan, pagkaraan ng 50 years, 100 years, yung mga perang ninakaw nila, yung bahay na pinundar nila, yung coaching sa damakmak na yan, yung mga pictures nila, lahat yan, mawawala yan. Kayo po ba natatandaan nyo pa kung ano pangalan ng lolo nyo? Hindi na, may picture pa ba kayo ng lola nyo? Wala na. Ano po ang gusto kong sabihin? Magtanim po tayo, mag-ipon tayo ng treasure sa langit, hindi dito. Sabi nga, we are blessed to be a blessing. I-share natin, hindi lang naman pera Pwedeng talent, time, and treasure. Yan po yung hinihingi sa atin ng Panginoon. Hindi po ba? Si Judas Iscariot, siya yung ultimate backstabber sa Christian history. Ang pangit tayo po, kung maaalala kaya tayo pagdating na araw na tayo'y pumanaw, paano kaya tayo maaalala ng mga taong nasa paligid natin? Paano kaya tayo maaalala ng mga taong minahal natin? Mga taong nagmahal sa atin? Hindi po ba? Ito po ang $1,000,000 question. Isa pa ba tayong makabagong Judas? We might have different names. Pwedeng Jessica, pwedeng Karina, pwedeng Emily, pwedeng Yoli. We have different names, pero yung qualities na nabanggit dito, baka mamaya may potential talaga tayong maging Judas, a man who betrayed Christ. Kasi every time we sin, we betrayed God. Thankfully, ito yung natin ito yung biyaya sa atin. It's not over yet for all of us. As long as we are still alive, may hope for repentance and positive change. Let us not become the modern day Judas. In closing, I'd like to pose a question, brothers and sisters in Christ, and I ask you to reflect upon it. Am I Judas? Good evening po and God bless us all. Salamat po, Sister Jess, sa malanobelang shinare ngayong gabi. Grabe, talagang parang yung question na yun is parang Judas nga tayo, siguro ako. Meron kasing meron kasing moments na parang minsan nakakalimutan mo na yung halaga halaga ni Lord. Minsan napagpapalit mo na sa ibang sa ibang hindi naman sa hindi naman sa halaga. Na ipagpapalit mo na siya sa ibang aspeto para bang mas matimbang na yung material na bagay kaysa doon sa unahin muna yung Panginoon.
Yun talagang reality. As in talagang nangyayari. Kasi actually, hindi lang naman si Judas ang nag-betray. Pati din si Peter. 3 times. 3 times hinay ni Peter si Jesus. So, maraming Judas, maraming Peter. Minsan Peter at Judas nandun na in one. 2 in 1 nandun na talaga actually. Ang lupit. Malupit. Kaya hindi naman sa nagmamalinis pero ang kagandahan ng ginawa ni Judas, meron naman tayong lesson na kuha sa kanya. Kasi talagang pagkatapos ng ginawa niya, naman siya, nagsisi naman siya. Sa atin, mga brothers and sisters, importante talaga yung magsisi. Kasi minsan, nagkasala na nga tayo pa yung galit. Tayo pa yung mataas ang pride. Kaya hindi natin sasabihin na, hindi ako nagkamali, hindi, ikaw mali eh. Parang ganun. So merong mga aspektong ganyan. Kaya talagang yung lesson na nakita natin, nakuha natin ngayon, dun sa ginawa ni Judas, talagang ipit na ipit talaga si Judas dito. Talagang talagang parang minamartilyo natin si Judas talaga sa ginawa niya. Pero malamang nga, minsan tayo din ay parang ang sagwa ng Judas na pangalan. Judas na lang, Judas para medyo sosyal. Ay, Talagang aminin ko talagang sa buhay natin, tayo minsan ay nagiging Judas sa mundong ibabaw. Bagamat, yun nga, ang importante, nagsisisi tayo sa mga ginagawa natin at hindi na natin inuulit. Yun ang importante doon. So, ang tanong doon, Sister Jess, napatawad ba ni Jesus si Judas? po, Napatawad ba ni Jesus si Judas? palagay ko po. Malamang. Kasi lahat naman kahit gaano kabigat ang ating kasalanan, basta pag ikaw ay nagsisi at hindi mo na talagang yung nasa puso ang pagsisisihan, hindi yung nagsisi ka lang, oh, sige na, okay na. Hindi Una pwede. nga eh. Parang pag nagsisi ka, parang parang galit ka pa na nagsisisi ka na nga eh. Opo. So, dapat, ang Ah, pagsisisi ay taos puso. So, meron pa po bang gustong mag-share o magtanong? ako po mag-share muna. Sige po, Sister Jess. So, ang pasasalamat ko sa Panginoon na mabigyan ulit ng pagkakataon na bigay ng ng Reflection. okay, yan. Basta po kasi na-assign ako na gato, natutuwa po ako, masaya po ako. Parang nagagalak ang aking puso every time na nagbibigay po ako ng talk. Yun lang po. Glory to God. Yes. Amen. Para kang si Mama Mary. Ang puso mo'y nagpupuri. Sino pa po ba ang gustong mag-share? Anybody? Kung pwedeng gusto niyo mag-raise ng hand sa SMDPC? Okay, si Bishop. Okay, maikli lamang po. Ayan, meron pa po tayong 30 minutes. Ayun, so nasabi naman po lahat ni Sister Jessica kung anong klaseng pagkatao ni Huda. Sabi nga mas pangit pakinggan sa Tagalog. Nababasa ko lagi sa jeep who does not pay. English na Tagalog na in English, who does not pay. Direct to the point, yung hindi nagbayad, who does. Pero ang tanong, sino bang hindi nagbayad? Simple lang po yung slogan na yun sa jeep, who does not pay. So para sinabi, ang hindi nagbayad ay si Judas. Pero ang tanong, sino ang hindi nagbayad?
So yun ang tanong ngayon, si Judas ay naghudas. Pero sa tingin nyo kaya, may ibang tao ba ang nagtulak kay Judas? Alam natin na si Judas po ay sabihin natin napakasipag, napakatalino, napakawise, kaya nga po siya ay tresorero. Pero sa kanyang pagiging wais, nasa pagiging matalino sa pananalapi. Sa tingin kaya natin, sino ang iba pang tao na tumulak sa kanya para matrigger ang kanyang pagmamahal na gusto niya lang magkaroon ng maraming pera? Sino po ang pwedeng sumagot? Sino po ang nagtulak kay Judas? Kasi may ibang involved po. Parang sa buhay natin ngayon, minsan madali nating i-blame na Judas ka. Pero the question is, sino po ba ang pangunahing taong nag-trigger kay Judas para gawin yun? Anybody who answer? Sister Jessica? Ang alam ko lang po, parang si Judas, parang galing siya doon sa lugar na ano, yung mga, kumbaga mga NPA. Parang yun ang pagkakabasa ko sa kanya dati. Hindi ako siguro. Okay, sige. Direct to the point, maaaring Parang sa balikan akin- niyo po. Para sa akin Maaaring naman, balikan pare. niyo. Yes, leader po ng simbahan. Okay? Leader po ng simbahan at taong simbahan po ang nag-trigger. Sabihin natin the group of Caiaphas. Because Caiaphas in the group of the leader of the church is sobrang jealous na po nila kay Christ. So si Judas po na very lover of money, gusto niya lang magkaroon ng pera, makalikom ng maraming pera. So very wise, so nagamit po at na-trigger kasi ayon po doon at chief priest po, siya po yung nagpatawag. Galing din po sa pare ang ibinigay po na 30 barya. Tama po ba ako? Pilak po. Tama po, Tama po Bishop. ba? 30 peraso ng silver na pilak. So ibig sabihin, dahil alam ng mga lingkod na ito na siya po ay lovers of money, so nagamit. So sa buhay natin ang tanong, sino ang mga Judas sa panahon natin ngayon? Sino po ang nagtulak sa isang tao para magkasala? Kapag ang tao po alam natin ang kanyang kahinaan, minsan may mga tao pong doon siya gagamitin. Alam natin na matakaw sa pagkain, doon sa gagamitin. Alam na matakaw sa gadget, doon sa gagamitin. Alam na matakaw sa droga, gagamitin sa para magbenta ng droga, para magkaroon ng droga. Hindi dahil sa pinagtatanggol natin si Judas, pero sometimes, sabi nga, ano ang pinakamahalagang papel ni Judas? Napakahalagang tao ang nag-trigger kay Judas at hindi pangkaraniwan na. Ang tinutukoy po natin hindi ngayon, baka ma-misinterpret to. Sa kapanahunan ni Kristo, leader of the church, chief priest po. Siya po, sa kanya po nanggaling ang 30 pilak na salapi. Pangalawa, sino pa po ang nag-trigger po para patayin si Jesus? Yung taong bayan, after the palaspas ng Biyernes Santo, taong bayan po ang nagsusumigaw sa gobernador. Kay Herodes, kay Pilato, ipako sa krus. Taong bayan po, tayo ulit yun. Tayo ulit yun. Yung buong desisyon, kahit nahuli po si Christ through betrayal by Judas, nilitis pa rin po si Christ. At the last question, sinong gusto ninyong patayin, si Barabas o si Judas? Actually po napakaraming involved. Kaya sa buhay natin ngayon, minsan sinisisi natin ang ating kaibigan, asawa, anak, kapatid. Pero baka isa ka sa nag-trigger. Minsan, kadalasan sinisisi natin, ikaw na asawa ko, Judas ka. Ikaw na anak ko, Judas ka talaga. Ikaw na kaibigan ko, Judas. Hindi natin sa pinagtatanggol si Judas, pero kanino nang galing ang pansuhol kay Judas? In Good Friday, sino pong sumigaw? Paglilites, sinong gusto niyong iligtas natin? Si Barabas o yung Kristo? Yun po yung mga paglilitis ng Biyernes Santo. Tao pong nag-decide na ipako sa krus at kasama po tayo doon sa sumisigaw. So kung minsan po
sa pagkakasala ng isang tao, baka tayo ang dahilan. Baka tayo po ang dahilan. May kahinaan na po kasi ang isang tao. Kung minsan, kailangan pa ba nating gatungan? Bakit pumatay po ang isang tao? Binuli natin. Binaser po natin. Kumapit sa patalim. And again, hindi natin alam ang hiwaga kung bakit ginamit si Judas, bagamat may mga pilosopong nagsasabi, kung hindi pinagkaluno ni Judas si Kristo, hindi namatay si Kristo, hindi tayo naligtas. Pero hindi po yun ang argumento. Bagamat to the bottom line is, nagsisi po ba si Judas? Opo. Tunay po ba ang pagsisisi ni Judas? Opo. Eto na naman po ang mahalaga. Kanino po nagkumpisal si Judas ulit? Tanong. Sa pari ulit. Bumalik si Judas sa pari at nagkumpisal. Ipinagkanulo ko yung taong wala namang bahid kasalanan. Nagkumpisal siya ulit at isinauli yung pera. Alam niyo po ba kung anong sagot po ng taong simbahan? Ay ano naman ang paki namin sa iyo, pakibalikan niyo po yung buong detalye. At ano naman ang sa amin? Pananagutan mo yon. So ibig sabihin, hindi siya tinulungan. Pakibalikan niya buong kwento. Sabi niya, nagkasala po ako, ipinagkanulo ko po yung taong wala namang kasalanan, walang bahid dungis. Ang sagot po ulit ng taong simbahan, anong paki namin? Bahala ka sa buhay mo. Nagsisi po yung tao, ibinabalik po yung 30 pilak. Hindi po tinanggap na nagbigay sa kanya na taong simbahan. Ang ginawa po ni Judas, itinapon na lang po at hinagis doon sa pasilyo. So minsan po, may mga naguhuda sa paligid. Pero the question is, sino ang nagtulak sa kanila? At sino naman ang tumulong sa kanila para magbago? Napakaganda po ng pinag-usapan ninyo kanina, walang kasalanang hindi kayang patawarin ang Diyos. Kung si Peter po one time betrayal, but don't forget, Peter is 3 times denial, betrayal. Peter is 3 times. Judas is only 1 time. But the final is, taong bayan po ang nagpapako. Kaya ang tanong tuwing Biyernes, sino ang pumatay kay Jesus? Tinatanong ko tuwing Biyernes Santo yan. Tayo. Sino pumatay kay Jesus? Tayo. Dahil ipako sa krus at ang pinili po ng taong bayan ay criminals, si Barabbas. So the question is, nandoon na yung taong may kahinaan. Sabik sa pananalapi, sabik sa material na bagay. Pero minsan mas nagtitrigger kapag minsan may tao. Kaso nga lang ang naggamit pa po sa kwento ay taong simbahan pa. Ang lupit. Taong simbahan, patandaan po natin, nagbalik at nagsisi. Anong sagot? Anong paki namin sa'yo? Bahala ka sa buhay mo. So kung titignan natin, kung tayo po yung lingkod ng simbahan or what, ang ganda na pinag-usapan natin, yung dalawang magnanakaw sa tabi ni Jesus pinatawad. Walang kasalanan na hindi kayang pinatawad. Tama po ang paghingi ng kapatawaran ni Judas. Ang mali lamang po, nakalimutan niya, our God is a merciful God. Nagsisi siya pero nakalimutan niya ang Diyos ay sobrang mahabagin. So yung pagsisisi ni Peter at pagsisisi ni Judas, ang pagkakamali po ni Peter ay humingi siya ng tawad pero hindi niya na po naisip na kaya siyang patawarin. Humingi siya ng tawad pero hindi naisip na kaya siyang patawarin, kaya po siya nagpakamatay. Kung titignan ulit natin, personal ko lamang opinion yon. Kung pinatawad kaya si Judas ng pare, nagpakamatay kaya siya? Kung tinulungan kaya siya ng pari para makomfort, para mapatawad, my question is, nagpakamatay kaya siya? Para sinabi niya, bahala ka sa buhay mo, pananagutan to. Pero ang isang suma total pa rin na ito, plano po ng Diyos yan. Naging instrumento si Judas. No, naging instrument. At ano man po yung maging the way, kasi sabi nga sabi ni Christ nung hinalikan siya at nagkaroon po ng paglabanan may patalim, ano sinabi niya nang tinagpaspon tainga ng isang lingkod? Ano sabi ni Christ? Huwag mong gagawin yan kasi kung talagang gusto kong iligtas ako, kaya akong tumawag ng isang batalyon ng mga anghel sa kalangitan para iligtas ako. Hayaan mong mangyari sa akin ito. Dapat mangyari ito. So the very question is, napakahalaga po ng papel ni Judas.
Pero ano po yung pinakamalaking consequences nito sa buhay natin? Dapat malaman po natin ang consequences nito sa buhay natin. Yes, nagkakasala tayo, handa tayo humingi ng kapatawaran at huwag nating kalilimutan ang ating Diyos ay sobrang napakamawin at sobrang mahabagin. So ang consequences po, yung taong kulang ang pananampalataya sa Diyos, kulang ang pagkakakilala sa Diyos, maaaring humantong po tayo sa pagbibigti, sa pagpapakamatay, sa pagpapatiwakal. Yun po yung bigat ng consequences. Ginawa ni Judas yun kasi sobrang kanyang pagsisisi. Parang I am not worthy, hindi pa ako karapat-dapat. Pero nakalimutan po niya, kayang patawarin ng Diyos kahit gaano kalaki ang ating pagkakasala. Ang tanong, si Peter po, nagbago ang buhay. Gusto rin sana ni Judas magbagong buhay. Sinauli, lahat-lahat, walang bawas. Ang kaso, ang sakit, pakiin namin sa'yo. Tayo po ba, pag may humingi sa atin ng tawad, anong sagot natin? Pakialam ko sa'yo, magpakamatay ka. So may hiwaga pong mensahe. Kung maraming Judas sa buhay natin ngayon, sino po nag-trigger sa kanila na maging Judas? Kung maraming Judas sa panahon natin ngayon, paano natin sila matutulungan? Kasi maliwanag ang pagkakalathala. Merong taong involved at mayroon din sana taong involved para sana magbago siya. So aliwanag po, bumalik siya at sinabi niya, nagsisi siya, binalik niya yung pera at sagot sa kanya, wala akong pakialam sa iyo. So yun maging aral sa atin ngayon. Una, siyempre nadodoon na yun po yun, yung sobrang pagmamahal po sa pananalapi, sobrang pagmamahal sa material na bagay at narinig ko rin kanina, yes, kailangan po natin lahat yun. At lahat po ng tao ay naghahangad sa salapi, maniwala po kayo taong simbahan at hindi. Taong simbahan o hindi. Kaya nga maraming simbahan na nagtatayo po ng funeral chapel para kumita, nagtatayo ng retreat house para kumita, and so on. Kaya nga lang po sana po, kung ang pare ay nalihis, sana po may gagabay. Narinig ko kanina may mga paring skandal. Yes, of course. Sana may gumabay sa kanila kapwa pare din. So yun lamang po. And then, alam ko po, ipinahintulot na maisulat ang talambuhay ni Judas para po maging aral natin ngayon. May naghudas, pero may nagtulak kay Judas. Gusto magbago ni Judas, pero walang tumulong magbago si Judas. Sa buhay natin ngayon, kung tayo po naging dahilan ng pagkakasala ng kapwa, sana tayo din ang dahilan para magbago ang ating kapwa. Maraming salamat po and God bless us all. Salamat po, Bishop. Na-enlighten kami dun sa yung reflection. Actually, may mas masahol pa talaga kay Judas eh. Yes. Mas masahol pa sa kay Judas dahil Pero bakit sa akin ka nakatingin? Nagkasala. Ang ganon, oo. Nagkasala na nga. Hindi pa umaamin. Hindi pa nagsisisi. So, ibig sabihin, yun talaga yung mga taong mas masahol pa kay Judas. At least Buti pa si Judas nagsisi. Buti pa si Judas nagsisi. Yung may mga kakilala ako na grabe ang ang gawa ng kasalanan. Ewan ko kung nagsisisi. Dahil paulit-ulit. Napakarami po ngayon po hindi po nagsisisi na ninisi. Hindi kasalanan ng asawa ko eh. Blame to somebody, blaming. Kasi sinabi, ano nangyari? Kasalanan po ng anak ko, kasalanan po ng kapatid ko, kasalanan po ng brothers and sister ko. So, ibig sabihin nagsisisi po, naninisi, nagtuturo po tayo. Kaya nga po, tama po. So, sino pa po ba ang gustong mag-share? Meron pa po tayong 10 minutes. Sister Emily. Sister Emily, palagay ko maraming isi-share yan. Sister Emily. Mga nakalista na eh. Sister Emily, meron ka bang gustong sabihin? Parang parang statement lang, no? Kung ilalagay natin yung sitwasyon natin kay Judas. Yung nakakaawa din siya eh, di ba? Nakakaawa din siya eh. Gaya nga nung kinikwento ni Sister G, maaaring lahat ng pangit na traits nasa kanya. Kaya lang, hindi natin nakikita yung naging maganda nung ginawa niya.
Tapos sabi nga ni Bishop Lito, ang sisi lahat nasa kanya. Parang kawawa naman, parang naawa lang ako. Nung in-open up yung topic kay Judas, parang siguro nga ako nabigyan siya ng chance. Kung naipaliwanag sa kanya, di ba, humihingi siya ng tawad. Kung naipaliwanag sa kanya. At saka, marahil siguro, kasi di ba nung time na yun, baka gusto niyang marinig yung kay Jesus Christ mismo magsabi na, I forgive you. Tama Hindi po. pa siya masyadong, oo, di ba? Parang ganun eh. Actually, Parang, Sister Emily, yung pakay talaga ng hindi kasi alam ni ni Judas na na ang pakay pala ng mga priest patayin si Jesus eh. Kaya yun doon na hindi niya alam ang plano. hindi ba niya alam Hindi alam ng ni Judas ang plano para na kung ano yung i-crucify si mga plano ng Jesus? mga ng mga pari. So bakit niya tinanggap yung 30 pilak? Ang na parang nabasa ko na na gusto lang nilang malaman kung saan ngayon si Jesus, kung Kung saan saan naglalagi, nagtatago, kung saan naglalagay. kung saan ba nag-stay. Yun lang bibigyan siya ng pera. Yun po, bali Para binigyan sa siya ng pera. paglilitis. So, Binigyan siya ng pera. Salamat sa impormasyon. Hindi naman niya alam na talagang Napapatay. bubuti nila si Jesus Christ at huhusgahan. Pero, yung kasi ang prophecy. Di po ba? Hindi. Alam niya kasi alam na ni Jesus Christ yung mga mangyayari. Na yun talaga ang mangyayari. Kahit anong gawin natin, yun talaga ang mangyayari sa buhay. Isaiah Saan yan, talaga. sa Isaiah. O kaya nga eh. Kaya nga parang nakakaawa naman. No? Parang same thing sa mga tao ngayon. Total nabanggit na naman yung mga scandals na mga nangyayari na pinagdadaanan ng mga kaparian natin, ng mga madre natin, mga nangyari ng panahon pa ng Espanyol, di ba? Yung mga praile. Kaya hindi nila gusto talaga ang takbo ng buhay ng isang lingkod sa simbahan gawa ng mga ganong kasamaan. Pero bakit walang umaalalay niya? Di ba? Sana yung mas mataas sa kanila halimbawa, si Bishop. Halimbawa, si Brother Aldrin, nangalun niya, hindi ba natin pwedeng ma-correct yun? Diba? Sino ngayon ang Judas? Si Brother Aldrin o tayo? Tama Pero po. hindi tayo pwede magbulag-bulagan sa mali. Kasi Kaya legal system, the justice system natin, di ba, mayroong accessory sa crime, yung lookout. Ganon din yung sa atin bilang mga kapatid ni Kristo. Hindi tayo pwedeng katulad ng mga taga-Korinto na kahit na mali ang ginagawa, hindi kumikibo ang bawat isa. Kaya po tayo dito para i-correct, itama, i-guide ang bawat isa. Hindi po para pag lumapit, pag chismisan, hindi po. Kundi Magandang advice. yan, magbigay ng magandang advice. Kasi ito, instead na i-chismis, Opo, napansin ko lang, mayroong mga uma-attend na hindi na bumalik. Meron kasi silang naririnig na hindi nila gusto. Hindi, siguro ang dating ko para bang napaka-righteous naman ng mga taga CFPG. Hindi po eh. Kaya po tayo nandito, dinidiscuss natin kung ano yung mga mali, kung ano yung mga kasalanan, para po sa atin. At para sa nakakarinig, hindi po tayo nagmamalinis. We're not to be holier than thou. Kundi magtulungan tayo sa isa't isa sa bawat kahinaan natin. Hindi po ba? Tsaka kung wala man si Bishop, tuloy-tuloy pa rin andyan naman si Bishop Lito, tuloy-tuloy pa rin ang ating ang ating prayer meeting. Basta si Jesus Christ, si Lord ang center, nandito tayo. Kaya nga po, two or more than nandun sa atin ang Panginoon.
Matthew 18:19 verses 20. It's 2 or more. So, meron pa tayong 4 minutes. Baka mayroon pang gustong Okay. magbahagi. So kagaya nga ng nasabi ni Sister Jessica na baka may na-offend or baka yung iba mahiya, baka sila po ang masilip yung kanilang life. So tama po si Sister Jessica. So kahit saan uri ng pangangaral o sa pulpito o saan, masakit man o hindi, magustuhan man o hindi, basta coming from the Bible, kung kinakailangan pag-usapan, dapat pag-usapan. Ang napaka-importante lang po, general speaking, wala po tayong binabanggit na pangalan at tinutukoy na pangalan po tao. Pero wala po dapat tayong iniiwasan na kasi po nandito po ngayon naka-online, baka masaktan po siya. No, so dapat po sabi nga in season or in out of season kailangan po sabihin na napaka-importante lang po. General speaking, wala tayong tinutukoy na pangalan, gender o lugar, pero kailangan siyang pag-usapan. Dahil kung lagi natin iiwasan at papulot-pulot, no? So isipin po natin, pinag-uusapan po natin ito ngayon para ibahagi po natin sa lahat. Pero siyempre lagi natin pinag-uusapan, hindi ibig sabihin kung ano pong atin na pag-usapan, yun na po yung accurate, yun na po yung tama. Tayo po ay sharing, nagkapalitan ng kuro-kuro, base po sa Biblia. Of course, sinasamahan po natin ang ating mga personal experiences. So yun po yun. May pahabol po na tanong. Bishop, Para yung tanong ni Sister Jess na am I Judas? Inamin ko minsan nagiging Judas ako eh. Ako aminin ko sa sarili ko. Napaka-hipokrito ka naman kung sabihin ko minsan nagiging Judas ako. Aaminin ko nagiging Judas ako dahil nagkakasala ako eh. Pero pag nakita ko yung kasalanan ko, nagsisisi po ako. Kaya yun yung magandang traits ni Judas kahit papaano kahit papaano po. Dahil talagang lahat naman tayo minsan mas masahal pa kay Judas. Nagkasala na nga, ayaw pang repent. So yun yung mas masahal kay Judas. Pwede po natin sabihin na I am Judas or also I am a victim only. I am a victim only. Kasi pwede natin sabihin na hindi natin pinagtatanggol but Judas is a victim. Why? Ba't yung sinunod alam niya mali? Diyos ko, taong lingkod ng simbahan yung kausap mo. Kahit anong sekta sabihin natin na leader, parang pwede ba ako magtiwala? Parang gano'n, no? So, ibig sabihin kung pangit masabihin, huwag tayo magtiwala kahit kanino. Pero lagi ko sinasabi, humingi po tayo ng discernment sa Holy Spirit to discern, to test lahat po ng bagay. So, yun lamang po yun. So, lahat po tayo ay pwedeng matempt. Kaya nga yan po yung Our Father, lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. So, ang temptation po nandyan sa lahat ng pagkakataon. Kaya po, isa sa napakahalaga po yung Our Father na lead us not into temptation, but deliver. Hindi po natin pwedeng utusan na ang tukso ay lumayo. Hindi po natin pwedeng utusan dahil trabaho niyo yun. Tayo pong lumayo sa tukso. Panghabol po, isa na lang. Pinag-aawayan natin si Judas, pero wag kayo mawindang baka masira po yung faith. This is a doctrine. Bishop pinag-aawayan eh. Halimbawa, this is a doctrine po kasi isingit ko lang pero wag niyong pag-isipan. Ang pinag-uusapan natin ngayon si Judas, ang salarin lahat ng pagkamatay ni Christ. Basta niyo po yung credo natin. Sino po yung pumatay kay Christ doon, na-crucified? Sa credo? Pontius Pilate. Ba't kaya hindi si Judas ang nilagay doon? Jesus Christ was crucified by Pontius Pilate. Sana po nilagay nila doon Jesus Christ crucified by Judas. Yun lang. Thank you and God bless. Not by Pontius Pilate, dapat by the people. Kasama na naman. Sila yung nag-crucify eh. Tama. Napakaganda po ng topic. Talagang Pero gusto po yung oras natin. At, thank you, sorry. Overtime tayo ng 1 minute. Siguro. Thank you, Sister Jessica. Napakatapang mo po. Hindi lahat ng tao ay maging matapang para talakayin po ito. So salamat po sa pagiging matapang na yan.
Sige po, bali mag-closing prayer na po tayo. Pero gusto niyo ba mag-extend or ano? Okay. Gusto ko So po. mag-closing prayer Gusto ka ko na po. mag-extend. Ay, si Sister G. Ay, Itong Sister G? last na Sister G. sinabi, Sige po, Sister mas G. naging exciting yun eh. Mas gusto ko yun, konti pa. Baka pwede. Sige po, sige po, sige po. Sister G. Meron po ba kayong ano? Okay, next Hindi, time na hindi, lang. hindi. Gusto ko yung ma-expound ng konti ni Bishop din yung bagay na yon kasi maraming hindi nakakapag-analyze in that aspect. So maganda sigurong mas ma-expound. Pitikin na, nagsimula na eh. Patakam man masyado namang patakam niya. Sister Jessica, ikaw Hindi ba po, yan? Sister G. Sister G. Si Sister G po. Si Sir Sir G. Gigi ako. Okay. Pag- Grabe yung mga pitik na yan. So, bigla akong kinabahan. Alin banda roon? Yung Pontius Pilate, Judas, Caiphas? Yes. Yung aspect na nakasentro tayo kay Judas and yet sa credo si Pontius Pilate. Pero the question is, sino nga ba talaga, di ba, yung nagpapatay? Although sa mga homilies, lagi naman sa ating pinaliliwanag, it's our sins na nagdala kay Jesus Christ para ma-crucify to save us. Pero mas maganda pong ma-expound ito Okay. kasi maraming hindi So nakakaintindi. ito personal lang. So sana po itong dulo na ito ikat kasi baka kapag na-post to in public, hindi agad maunawaan ng iba. Bishop, siguro pag-usapan natin yan sa susunod na Miyerkules para Exciting. mas exciting Okay. yung ano natin. Oo. Si Pero Brother ano, Aldrin kasi naman, baka po patay makawin na. baka Sir makawin G. lang po sa Facebook. Para meron tayong babalikan. Okay. Babalik tayo next week. Okay, Ayun closing nga, parang prayer may po, babalikan Brother tayong topic Al. eh. Closing prayer, brother, at basbasan po natin Sige po, yung Sister G, pasensya na. Bishop Para may dito. balikan tayo next week, para exciting naman. Para yung lahat po tayo babalik. May babalikan tayo. topic natin regarding sa credo naman. Pero salamat po kasi po bibihira po ang nagbubukas po ng ganung topic. Sige po, prayer. Amen. Sige po, sige po. Amen. Exciting po, Pat. Bishop, thank you. Sige Thank po. you. Mag-closing prayer na po tayo. Maraming salamat po, Panginoon. Father God, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, amen. Father God, thank you that we are family in Christ. Thank you for this group. May we bestow Christ's abounding goodness upon our families, friends, and colleagues. May the things you have revealed and thoughts that we have shared dwell in our hearts and steer us to action. Give us the boldness to share your word, love, and compassion. Father, heal our land. Bless the Pope and the clergies. Bless all the members, families, and attendees of Christ Family Prayer Group. Grant us peace, protection, guidance, provision, and good health. All this we pray and thank you, Father, in Jesus' mighty name, through the Amen. intercession of Mama Mary. Amen. Basbasan po ninyo kami, O Diyos, at pagpalain ang aming kaisipan. Panginoon, nawa po bigyan niyo po kami ng tamang pagkaunawa. Panginoon, binigyan niyo po ng iyo pong basbas ang lahat po na nakasulat sa banal na kasulatan para maging gabay po namin ngayon, para po maging aral sa amin ngayon. Panginoon, naniniwala po kami na ang lahat po ng ipinahintulot po ninyong maitala at maisulat sa banal na kasulatan, ito po ipinahintulot niyo po para sa kapakinabangan ng aming pananampalataya at para sa kapakinabangan ng aming pamumuhay sa araw-araw. Ipaunawa po nawa ninyo sa amin, O Diyos, ang bawat detalye, Panginoon. Bigyan niyo kami ng kaalaman at karunungan, Panginoon, sa bawat detalyeng aming napag-usapan ngayon. Nawawag lamang namin isisi sa ibang tao ang mga negatibong pangyayari. Bagkut suriin namin ang aming sarili. Kami kaya ang naging dahilan ng pagiging Judas ng iba. Tulungan niyo po kaming makatulong upang makapagbago ang sa tingin namin mga Judas sa aming kapaligiran. Panginoon, mahal po ninyo ang lahat-lahat ng tao. Kayo po ang lumikha sa lahat ng tao. At ang layunin niyo po, maligtas ang lahat ng tao. Tulungan niyo po kaming maging instrumento ng pagpapatawad at ng pagliligtas.
Ama, ito po ang aming pakiusap at hiling sa ngalan ng iyong anak na si Kristo Jesus. Basbasan niyo po ang lahat na nakausap ko ngayon at ang kasama ngayon, maging ang wala, ang buong family and friends ng Christ Family Prayer Group. Sa ngalan na makapangyarihang Diyos Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mama Mary, pray for us. Saint Joseph, pray for us. San Martin de Porres, pray for us. I love you all. I love you Good all. evening po. Thank you, Good night po sa inyo Bishop. lahat. Thank Thank you. you. Good night. God Good bless. night po. Good night. See you next See you Wednesday. next week. Next week po, next week. God Buti na lang bless. absent, buti na lang absent ako next week. Thank you. I love you. Bye-bye. I Bye. love Bye. God bless.